This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes. Kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Yes, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. At syempre, ngayon po ay ika-15 ba? 15 ng Setyembre, taong 2023. Medyo mainit at nagpapasalamat tayo na itong bagyo ay hindi na nakapasok dito sa ating bansa, no? Pero ang malungkot, meron yatang paparating at patuloy tayong manalangin na sana hindi ito magdire-diretso, no? At hindi naman makaperwisyo dito sa ating bansa. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, pakilala ko muna yung aking kapartner. Magandang tanghali po sa lahat ng mga giliw nating taga-subaybay ng amin hong palatuntunang balita talakayan. And of course, Tom Lago po, mga kasama nyo. At ang aking partner ngayong araw na ito sapagkat ngayon pa lamang kasamang Sandy. Sumisilip ang haring araw dahil ilang araw namang wala nang ibang kinaharap tayo kundi ulan, pagbaha sa ilang bahagi ho ng ating bansa. Buti partner, yung ulan ay hindi siya malakas. Bagamat ito'y tuloy-tuloy, mahina lang yung yung patak ng ulan. Kaya hindi naman masyadong naapektuhan at maaring nakatulong pa doon sa ating mga magsasaka. Pero yung ilang lugar diyan sa Occidental Mindoro ay talagang sila'y nakaranas ng pagbaha dahil siguro sa biglang buhos ba ng ulan. At alam mo naman yung mga lugar na medyo galing sa tag-araw kasi nagiging silted yung mga lagusan ng tawag dito ng tubig. At syempre kasabay siguro kasamang Sandy niyan, medyo tumataas yung nagkakaroon ng high tide sa dagat. Yung bukana ng ilog ay hindi ganun ka lalim, kaya ito yung nagdudulot ng pagbaha. Diyan natin makikita ngayon kung gaano kaseryoso ho yung ating mga gobyerno sa mga bawat probinsya sa kanilang flood mitigation program. Dahil malaki naman sadya ang pondo ng ating gobyerno itinaga para dyan sa DPWH para ayusin itong mga flood mitigation program nila. Particular din niya sa pondo ng mga LGUs. At particular dito sa ating probinsya, alam mo, isa sa mga proyekto ni Congressman Arnan Panaligan ay ang tungkol nga doon sa flood mitigation project, yung paglalagay ng mga concrete dyan sa gilid ng kailugan. At mukhang bagamat may mga nasira, pero naagapan naman at nagawa yata at ang kahit papaano ay medyo naiwasan pa rin yung yung malaking pagbaha dahil dito sa mga proyektong ito. Alam mo kasamang Sandy, hindi kasi yung paglalagay ng mga flood control project diyan sa mga tabi ng kailugan. Actually yan ay yan ay sadyang masisira. Alam mo kung bakit? Kasi hindi naman kasi sabay-sabay na ginagawa yan kung maliban na lang siguro kasamang Sandy doon sa isang biglaang paggawa ng isang flood control project, yung mahaba na isang diretsuhan, siguro yan ay isang malaking pondo naman na gugugulin. Pero kung ang ginagawa kasi ng gobyerno natin ngayon, face by face
Kaya pagdating ng pagbaha, maaring masira yung kaporsyon niya dahil hindi naman lahat kasi nalalagyan ng project na yan. Dahil sa kakulangan din ho ng pondo. Yun, totoo Oo. parang medyo sa sa Kongreso, medyo mainit yung usapin madaming nangyayari katulad ng pagkakahuli kay Kibuloy, may investigation diyan. Yung kay Alice Go, may investigation diyan. At syempre si Kong Arnan ang alam ko naandyan din sa Kongreso ngayon, meron silang session na ginaganap at busy diyan. Kamakailan napanood natin siya tungkol doon sa mga deliberation pagdating doon sa mga pagbabudget sa bawat departamento. Kita mo yung mga tanong niya talagang himay na himay kung paano gagamitin yung mga mga budget na inilalaan. Sinisiguro na talagang ito'y magagamit doon sa mga dapat paglagyan. At pakinggan natin yung isang deliberation na ginanap diyan sa Kongreso pagdating doon sa budget ng kung di ako nagkakamali ng DOH ito, ng Department of Health. Ipi-play natin tapos komentuhan natin. Okay, nihanda yung ating itong ating video. Oo, dito naman sa atin sa probinsya, mukhang talagang yan. Ayan. Umiinit partner yung umiinit partner yung politika dito sa atin sa ating probinsya, Oo. At Alam mo naman kasama Sandy pagka ganyang issue, politika, maraming pagbabago dahil medyo malapit na ang filing nitong mga kandidatong ito. At syempre, may mga nagpapapresko na rin kung ano ba talaga yung tatakbo nila. Oo. Bukas yata may isang papresko, yung isang tumatakbo bilang vice governor. Oo. Hindi natin alam kung nagbago ng plano or dediretso doon sa kanyang tinatarget na posisyon. Ayan. Sana malalaman natin bukas. At syempre, ito namang ating bago napapasok sa politika, isang tagumpay na negosyante galing sa mahirap, itong si Kuya Orbin Rabino, medyo talagang pinag-uusapan sa bawat sulok ng ating lalawigan dahil nga doon sa mga proyekto, mga tinutulong nito, particular doon sa mga piyestahan na pinupuntahan nito, ay talagang kumbaga pinag-uusapan kasi medyo talagang masasaya din yung ating mga kababayan dahil kahit papaano pagdating do sa mga piyesta ay meron silang inaasahang budget na galing nga kay Kuya Orbin Rabino. Yan. Pakinggan natin Okay. yung deliberation ni Congressman Panaligan po sa Kongreso. Ayan. Okay, wala pa rin, At batiin ko lang, marami na nakatutok sa ating programa ngayon, Oo. Si sa Provincial Hospital na andyan si Mr. Benz Atilano Paildog, At siyempre nakatutok din sa atin yung aking ka-batch yung kaibigan diyan sa Las Vegas, USA, kay pareng Mark Macaraig. At kapatid ni Bayaw kay Ate Ruth Villanueva, nakatutok din sa programa natin. Si Ma'am Hansi nakatutok din. At siyempre si Madam Colleen Joaquin, sabi ni kay Madam Colleen, Orbin Feliciano Rabino. Yun. Babatiin ko, kasama ko ito nung isang gabi doon sa salong Si kasamang Sabas magkatabi yung table namin kaya lang wala kami ka-table table lang at ako'y mahagang umalis kasi malakas ang ulan mukhang may mga pasayaw dyan sa salong. Babatiin ko din yung Kapitan Dian, si Kapitan Cyrus Espinosa na nung gabi na busy meron silang alam ko dumating si Mr. Orbin Rabino din kaya lang wala na ako nung dumating doon sa Barangay Salong kasi may mga tulong din siyang binigay para doon sa mga gaganaping mga mga event. Kay Secretary, Yun. about HFEP, yung health facilities. Okay, medyo naayos na. Pakinggan natin yung mga deliberation na ginanap diyan sa Kongreso kung saan si Congressman Arnan Panaligan ay hinimay yung budget ng Department of Health. Kay Secretary, about HFEP, yung health.
Medyo nagluloko yung ating internet maya siguro atin i-play pagka ayan. Okay, nawawala. Eh, maganda parte nito maganda itong deliberation na nangyari sa DOH. Alam mo minsan Oo. dito sa ating bansa, dapat to ay yung internet sa ating bansa dapat ay masyadong na-improve pa. Kaya nga sa ibang parang napapag-iwanan na tayo pagdating sa internet Oo. Sa aking district, first district, Yan. Yan. meron kayong pinondohan noong 2022 na mga facilities, mga rural health units. But 2023, 2024, hindi nyo na pinondohan. Kasi sabi daw ay high capacity, low gap yung aming lugar. No? Kaya nga I would like to know that kasi nasa district kami, nasa grassroots kami, alam namin kung ano talagang pangailangan ng mga tao. And I believe that this is happening not just in the first district of Oriental Mindoro, but even in other areas. So ano po ba ang inyong criteria? Paki-explain lang po yung high capacity low gap at paano nyo ito dinedetermine? Do you have an actual ocular inspection? Madam Chair? Yes, Secretary. Thank you for that, no? Hindi na po namin ginagamit yung high capacity low gap na polisiya. Polisiya po yun nung dating in charge sa ating HPEP. Wala na po siya ngayon. Pinalitan na siya ni ASEC Paulo Teston. At ngayon, ang ginagamit namin pag-prioritize ay number 1, pupondohan namin yung HPEP kung ito ay for completion. Kuwari, napondohan na ng parte at kulang pa ng additional funds, ibubuhos natin sa NEP yun para matapos yung facility na yon at maging functional. Ang pangalawa, yung mga specialty center at saka mga hospitals, mga apex hospitals, pinagaganda natin. Yung mga regional hospitals sa inyong region at yung specialty hospitals na gusto nilang itayo under the Regional Specialty Centers Act. Para sabi nga ng Presidente, ilapit itong mga specialty hospitals sa iba't ibang isla ng Pilipinas. Ang pangatlo, dahil sa universal healthcare, sabi namin palakasin ang primary care, yung unang contact ng doktor. So ang next pinopokus namin ngayon ay yung tinatawag na primary care facilities na makakatulong sa universal healthcare law. Kasi nga yung unang doktor, ang nangyayari kasi wala yung primary care, dumidiretso sila sa malalaking ospital, pumipila naman sila ng matagal na oras, tapos gumastos pa sila. So, nagtatayo kami ngayon ng mga kung primary care facilities, super health centers, bukas, infirmaries, doon sa community itself. Ang pinakahuli, siyempre yung mga equipment. Kasi kung minsan natayo na nung previous funding, ito naman bibigyan namin ng equipment through the HPEP. Ito po ang ginagamit nating criteria ngayon sa pagbigay at sa mga nagre-request. But Mr. Secretary, earlier this morning, bago mag-hearing, binigay ko na yung letter ko sa inyo kasi for the past 2 years nga hindi na pondohan yung mga facilities na ito, no? At karamihan dito ay for completion, no? So paki-refer na lang completion, like sa second phase Bukayaw Rural Health Unit, Calapan City. Unang pinondohan ito ng DOH 2013, no? Ako ay city mayor pa. So, 12 years na hanggang ngayon pinag-uusapan pa yung completion. And yet, wala sa pondo. So, 12 years in the making ang RHU na ito. In my city, mayor pa ako noon, nakagraduate ako mayor, narito sa Congress na, hindi pa napopondo, hindi pa tapos. Yung iba naman, equipping. So, nasasayang ang ating pera na nagpagawa ng building, hindi nyo tatapusin. Natapos naman ng building, hindi naman ine-equip. So, hindi naka-function na primary healthcare ang ating gusto mangyari, pero dahil nga hindi na natapos ang building, o di kaya natapos mo ng building, walang equipment, no? So, hindi naka-function. So, sayang ang pera. Ito yung mga bagay na ito ang napapalabas kasi sa mga hearing ng Kongreso, no? Kaya maganda rin ganitong hearing. So, sana isama ninyo ito kung kaya pa umabot sa 2025. I communicated with your regional office, sabi nila, central office ang nag-alis. So, I just want to put it on record, like yung Bukayaw, Calapan City, RHU, 2013, unang pinondohan ninyo. Madam Chair,
2013 po, undersecretary pa ako, kaya malamang akong bumisita noon at Yun. pinondohan yun. Tatapusin ko po. Baka Yun. hanap na lang Symbolic. magkano Symbolic ba ang kailangan? pagbabalik ninyo. Hanap na lang tayo ng savings ng matapos. Ito ang Ako na dahilan. mismo nahihiya dahil undersecretary ako nung pinondohan yun. Actually, secretary na ako, di pa tapos. Yun ang dahilan Yes. kung bakit kayo bumalik bilang secretary. Yan, ang ibig sabihin po nun ay you are committing to complete the RHU. Yes. Yes. And ang pangako ko nga, since 2013 ba to, baka makapagwalis na lang si Yusek Ike ng pera para makomplete na to for 2024 para matapos na. Calatan City, ha? I have other seven Yes. towns pa sa akin district. Yung Puerto Galera, no? Improvement ng RHU. Puerto Galera, tourist capital. Walang ospital doon. No? Walang RHU. So please, pakilagay sa pondo ito. Ayun nakita mo yung mga taga DOH mukhang nasa bumpa ni ni Congressman Arnand Panaligan dahil pinag-uusapan dito na sinasayad niya ang example itong sa Bukayaw na 2013 mayor pa siya. Oo. Hanggang ngayon di pa daw tapos kung yung iba naman ay natapos na pero wala namang mga facilities na hindi nagagamit. Kumbaga hindi sustainable yung nagiging programa nung DOH. Ay isa pang inaano niya yung sa Puerto Galera na tourist spot. Walang ospital. Walang ospital. Oo. Yun ang kagandahan kay Congressman Arnand Panaligan pagdating doon sa health, talagang ipapaliwanag niya yung mga pangangailangan ng ating lalawigan. Oo, which is tama naman siya dahil yung isa ito sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan yung health services na mas mabilis na matugunan yung pangangailangan natin mga kababayan pagka merong sakit at syempre pagka ito'y mga public hospitals ang pupuntahan. Parang napapanahon ito kasamang Sunday dahil yung inutos ni Pangulong PBBM yung pagkakaroon ng zero billing sa mga public hospital sa buong Pilipinas. Ito isa sa mga isa ngayon sa iminumungkahi ni President Bongbong Marcos na gawin sa ating mga public hospitals na yung mga kababayan nating kapos sa pambayad doon sa kanilang mga hospital bills dapat ay zero billing na. Ayun. Oo. Yan ang mga taga Bukayo, meron pala diyang hindi pa tapos na na community center ba 'yon na pinagagawa. Ito, napakinggan niyo naman sa pamamagitan ni Congressman Arnand Panaligan, nabuksan uli yan, usapin na yan. At sumagot by 2024 sana matatapos na yung community hospital na yan or center. Alam mo, yan ang kagandahan kay Congressman Arnand Panaligan. Pagdating sa health, talagang isa sa mga prioridad na nagiging proyekto. Dahil alam niya pangangailangan ng ating mga kababayan kaya nga 'di ba yung ating provincial hospital. Siya rin ang instrumento bagamat may mga nauna na sa panahon niya talagang sana ito ay ma-approve na itong ating regional hospital ay nagka-problema lang tayo dahil dito nga sa hindi pagsangayon ng provincial government na doon itayo sa kasalukuyang provincial hospital ang regional hospital. Sayang yung oportunidad na yon dahil pagkakataon na ng ating mga kababayan na makakuha ng magandang serbisyo pagdating sa health. Alam mo naman partner yung problema natin dyan sa provincial hospital. Marami, hindi lang naman doon sa mga pasyente, pati doon sa mga empleyado, yung mga health worker diyan, may mga problema sila diyan at nabalita mo naman noong nakaraang mga taon, may mga medtech diyan na mukhang nag-walk out pero nahabol yata yung iba pero yung iba hindi na napabalik. So kung DOH na ang hawak nito at national na, magandang magiging serbisyo niyan. Maaaring makompleto ng gamot diyan, magkaroon ng mga bagong pasilidad na medical equipment. May magagamit ang mga doktor. Ang magagaling yung doktor natin diyan mga espesyalista. Kaya pwede nilang magamit yung mga gamit. Kung nakita mo partner yung Batangas Regional Hospital, 'di ba? Napakaganda ng Batangas Regional Hospital. Wala naman silang provincial hospital doon Regional hospital meron sila. Oo. At kompleto partner yung mga pangangailangan doon. At saka kung titingnan natin, based doon sa sinabi kanina ng Secretary of Department of Health, 'di ba sabi niya may pondo tayo para pondohan itong mga regional hospitals para
ayusin, dagdagan ang mga equipment, budget para dun sa ating mga kababayan, gamot, budget para sa gamot, di ba? Sinabi niya kanina. Sinabi, para oh. improve lahat ng mga provincial hospital, regional hospital, bigyan ng pondo, di ba? Ay kaso lang, nakakapanghinayang dahil yung ating provincial hospital until now ay nakabinbin pa rin sa Senado yung pag-aaproba nito sa pagko-convert bilang regional hospital. Dahil nga sa pagkontra or pagsalungat doon sa proposal ni Congressman Panaligan na may convert na ito into regional hospital ng Oriental Mindoro Provincial Government sa pangunguna ng ating gobernador. Ayun, partner. Ay, Anong nangyari kasi? Nakakapanghinayang pa. kasama Anong nangyari kasi, partner, di ba? Sana ay approve na yan eh. Oo. Kumbaga, kung sa ngayon kung walang pumigil diyan dahil nga ang nakita natin diyan na isa sa na talagang pumigil diyan si Governor Bons Dolor. Inoppose niya yung original bill na diyan itayo yung provincial hospital, yung kasalukuyan, at ang kanya naman ay dito sa lumang provincial hospital na kung titingnan mo ay tatagal pa partner, kasi gagawa ka pa ng mga building diyan. At isa pa nga, yung sinasabi ni Congressman Arnan Panaligan, although sinasabi niya, sige, pwede naman kayo pagbigyan, kaya lang madaliin nyo yung deed of donation ng lupa na pagtatayo ng sinasabi niyong regional hospital. Hanggang ngayon wala pa, partner. Pag nagkataon, partner, may yung ibang probinsya ng Mimaropa, may apply din yan Ay kung sila yung makakuha ng regional hospital, kawawa. Sinayang natin yung pagkakataon na dito tayo yung ating regional hospital na sana papakinabangan natin, lalayo pa So, mas maganda siguro kung i-approve na itong ating kasalukuyang provincial hospital na gawing regional. Yan naman sabi nila, provincial government daw ang gumastos diyan. Sino ba makikinabang yan? Di ba taong bayan din, mga taga Mindoro din makikinabang yan. Dadagdagan pa ng mga pasilidad. Ngayon, yung pondo niyan, partner, na ginagastos diyan ng provincial government. Malaking pondong nilalagay diyan At mahirap, sabi nga, mahirap i-maintain yan. Kaya siguro maaaring minsan walang gamot, minsan kulang yung mga pasilidad. Dahil nga mahirap i-maintain yan O di i-pull out mo na yung pinupundo mo diyan, at sana ang gawing maganda diyan ay yung ating mga community hospital sa bawat bayan. Yun ang pagandahin natin kumbaga bago dalhin doon sa regional, dadaan muna sila doon. Doon muna ngayon pagka hindi maganda ang sitwasyon, saka mo ililipat kayo sa regional hospital. Diba? Mas maganda yun ay tumatagal, partner. Isa sa mga pinagtataka natin kasamang Sandy, dahil ang ating provincial government merong sangay ng lehislatura. Nandyan po yung Office of the Vice Governor. Nandyan po yung sangguniang panlalawigan para gumawa sana ng isang resolusyon para suportahan itong panukala ni Congressman Panaligan. Pero ano nangyari? May narinig ba ho tayo sa bibig ng ating sanggunian sa pangunguna ng ating Vice Governor AJ Falcon? Tanungin ho natin, dahil hindi lang naman ito sa pamumuno ng isang gobernador Totoo. Dalawang sangay ho ang pwedeng magkaroon ng boses dito. Kung hindi sasang-ayon ang legislatura, hindi din sasang-ayon ang executive, di ba? Dapat bawat isa ho sa kanila dyan merong inilalabas. Anhin natin dahil merong mga board members ho tayo na pabor dito. Pero majority ho siguro sa sanggunian ay hindi pabor. Kaya wala hong inilabas na statement to support dito ho sa ginawang proposal ni Congressman Panaligan sa conversion ho ng provincial hospital na into regional hospital kasamang Sandy. Actually, napakaganda nung ginawa ni Congressman Arnan Panaligan. Talagang matagal ding inintay na magkaroon ng linaw yung pag-aaproba nung ating regional hospital. At alam ko mga nakaraang panahon nung siya kahit yata nung siya ay vice governor pa, nung governor siya, suportado niya yung regional hospital natin dito. Kaya lang bakit ditong ma-approve na ay nag-iba yung tono. At although sasabihin natin yung pa rin naman ang pupunta, kaya lang ang usapin dito tatagal tatagal, at saka yung hindi naman tayo nakakasigurado kung sino ba talagang may-ari ng lupa na i-donate diyan, yung sa may provincial hospital.
ay aabutin ng 4 na taon. Siguro sa 4 na taon, baka iba ng presidente, iba na yung mga nanunungkulan diyan. Hindi na Iba na yung mga nakaupo na senador. Oo, iba na na. nakaupo ng mga, although pasado ito sa Kongreso, Oo. pero doon sa Senate, na-aprobahan na sana. Oo. Kung walang naghabol. Mm. Di ba? Ito namang ating sangguniang panlalawig. Sinasabi mo dapat may role ito. Hindi naman na ganoon na nangyari. Mukhang naging sunod-sunuran na lamang. Doon sa desisyon ng nasa taas. Yun ang mahirap parte pagka talagang hindi rin kumbaga sabihin natin walang alam ay bakit alam naman niya makakatulong yan sa ating mga kababayan na lagi na lang nirereklamo. Yung problema sa provincial hospital, nirereklamo ng mga health worker, nirereklamo ng mga doktor yung mga problema diyan. Alam nila ito na yung pagkakataon na yung budget makukuha pa nila, magagamit pa sa ibang bagay. Ito na yung pagkakataon para makinabang yung ating mga kababayan pagdating sa health. Kasi minsan yung iniisip po ng ating mga kababayan yung pananahimik ng isang opisyal doon sa mga ganitong uri ng issue. Ibig sabihin parang sumasang-ayon. Dahil hindi ka kumukontra eh. Oo. Wala kang kung hindi ka man kumukontra, wala kang ibang imik at suggestion para ayusin. Ibig sabihin, nakikiayon kayo, sumasama kayo sa agos ng ilog. Yun yung kasabihan partner ko na silence means yes. Diba? Mahirap yun. Isipin mo, sayang yung pagkakataon pag nakuha ng Palawan yan. Ng Palawan, may apply ang Palawan, nakuha niya yung regional hospital. Ay doon ay tatayo yung regional hospital. Kawawa yung ating malalayo pa yung mga pasyente mas malapit pa yata ang Batangas kaysa sa Palawan, samantalang ito pagkakataon na i-grab na natin yung oportunidad na dito na itayo yung ating regional hospital sa lalong madaling panahon. Hindi na dapat natin patagalin yung ganyang oportunidad eh. Hindi na natin dapat dinidelay yung mga ganyang bagay. Tapos balak mo tumakbo ng congressman ng 2nd District. Kung anong problema ng probinsya natin ngayon, kasama siya doon sa problema, partner. Totoo, partner. Pati sabihin natin yung kuryente na yan, kasama doon. Isa rin siya doon sa dahilan ng problema yan dahil wala rin siyang ginawa. Ang isa dyan, nagkaroon ng hearing sa sangguniang panlalawigan ng Oriental Mindoro Electric Cooperative. May nilabas ba ho kayong kinalabasan ng inyong deliberation tungkol dun sa hearing ng problema sa kuryente? Mukhang wala naman eh. Meron ba kayong suggestion na ginawa dun? Dahil siyempre pag meron ho kayong pag-uusap, pagpupulong, may pinagwawakasan na solusyon. Wala namang lumabas eh. Wala ho kayong comment. Pag tinanong ho kayo tungkol dyan, ano bang inilabas nyo na pre-statement tungkol dito sa problema ng ating probinsya na patay sindi na kuryente natin? Wala ho. Katulad partner niya, yung problema natin sa kuryente, yung problema natin sa pamasahe, yung problema natin sa Batangas Port. Madami tayong problema ngayon, hindi lang yan eh. Kumbaga bakit parang walang naging action diyan? Mag-e-election na, baka gamitin na naman ngayong election yan, yung mga ganyan mga propaganda na aayusin natin, yung kuryente na yan. Luma na, pangako na yan, matagal na. Hindi naman nangyari. Hindi naman hindi naman nasolusyonan yung mga problema na yan. Sasabihin natin, hindi lang naman sa gobernador na tama niyan. Kaya lang, ay dapat may ginawa ang gobernador. Kumbaga, dapat kinunbin niya yung mga mayor, yung mga lahat ng concerned citizen, pati yung ating mga kababayan. Nagkaroon tayo talagang last recourse na. Hindi natin masolusyonan yung ganyang problema. Nagkaroon tayo dapat ng mga pagkilos, katulad signature campaign. Taas na natin yan. Palagay ko naman, lahat ng Mindoro yung paper ba dyan sa mga problema na yan para malutas yung problema yan para mapansin. Tanda ko nga, partner, nung kay Governor Bart Marasigan, may problema din tayo dyan sa Batangas City, yung lubak-lubak na daan. Problema ng ating mga kababayan. Alam mo, sabi ni Governor Bart doon, kung hindi ako nagkakamali, na ang Governor ng Batangas si Mandanas, sabi niya, baka naman pwedeng magpadala na kami ng mga mga heavy equipment, kami nang aayos ng karsada. Nahihirapan kami. Napahiya yung governor doon. Napahiya. Ora mismo talagang pinaayos nila yung karsada. Ganun sana ang mga style. Pag may paraan, may magagawa. Pagka yung ayaw mo talagang gawin, wala, hindi talaga mangyayari. Isipin mo banatan ba ng mga papadala na lang kami ng dyan, ng mga heavy equipment, mga papatabakan namin yan.
Ay kahit pabiro yun, siyempre mapapahiya ka pagka gano'n na yung offer sa'yo ng isang kuwan. Kapwa mong gobernador. Kapwa mong gobernador. Kwan ang laki ng kinikita ng gobyerno dati, hindi yan. Nautical highway. Ha? Ay bakit hindi maasikaso yung problema na yan? Ang tanong dito sino ngayon ang magkakaroon ng inisyatibo para mabuksan at may saayos ulit ang problemang yan? Actually, matagal na nating pinapanawagan yan kasamang Sandi. Taon na. Yung lumipas ng pandemic, itong nangyaring COVID-19 na kung saan noon ay nagkaroon ng pagtaas ng pasahe dyan dahil kukunti. Naiintindihan yan ng ating mga mamamayan. Naiintindihan ho yan ng mga biyahero dahil kukunti ang lumuluwas, kukunti ang pasahero. Kaya itinaas ngayon ang pasahe sa barko. Ngayon, matagal na rin mo, taon na ho rin nung lumipas na naging normal na ang ating panahon. At sana'y noon pa. Kaya nagkaroon na kayo ng proposal na ayusin ulit at ibalik yung umatapyasan man lang yung taas pasahe na yan. May kumikilos partner, kaya lang siyempre mag-eleksyon. Yun ang mahirap Papangako na naman tapos walang mangyayari. Mahirap, dapat ko talagang yan ay gusto nilang solusyonan. Matagal na, noon pa. Hindi yung pagdating ng eleksyon, gagamitin na naman yung problema sa kuryente, gagamitin na naman yung problema sa gagamitin na naman nila lahat. Papangako na naman nila lahat yan. Pero nakanganga yung ating mga kababayan doon sa mga problema na yan. Yung kuryente na yan, napakatagal ng problema yun ginamit na yan nung unang mga nagdaang eleksyon ng isang politiko at pinapangako na talagang lulutasin niya at wawakasan niya ang problema ng kuryente. Pero hindi nangyari. Inuulit pa niya yan nung padalawang term at sabi niya makalabindalawang brownout yan. May gagawin ng sangguniang panglalawigan diyan. Wala rin nangyari. Lumala. Yung problema hindi nasusolusyonan. At nakakapagtaka partner. Ang dami namang marurunong na nagsasabi, nag-a-advise na bakit hindi natin nasubukan yung mga renewable energy. Kita mo, napapakinabangan yung mga renewable energy ngayon, yung mga project ni Congressman Arnan Panaligan na mga poste. Ang liwanag, kahit mag-brownout, maliwanag doon sa isang lugar. Abay, yan ang malaking kabawasan doon sa binabayaran ng gobyerno sa kuryente. Di ba? Solar, yung mga hydro natin. Dapat yung mga wind power. Ayaw, gusto lagi yung diesel. Hindi natin alam kung bakit sa diesel lagi naka-concentrate yung programa nila. Hindi naman natin naalisin ng diesel kaya lang baka pwedeng mabawasan kasi yan ang malaking problema kaya mahal ang kuryente natin gawa dyan sa diesel which is ang may main function sana dyan at magkaroon sana ng mas matinding inisyatibo itong ating sangguniang panlalawigan sa pamumuno ng ating vice gobernador. Busy naman siya ngayon. Kasi pwede namang ipatawag mo yan kung sino man yung mga concerned agency, concerned na mga personalidad. Yun ang sinasabi natin, in partner. In aid of legislation, hindi nyo naman anuhin yan Magkakaroon lang ng malinaw na investigasyon, anong dahilan, anong pwedeng maging solusyon, at pwedeng maging rekomendasyon ng sanggunian para yung ating mga kababayang apektado magkaroon man lang ng kasagutan doon sa kanilang tinatamasang mahal ng pasahe, patay sindi ng kuryente. Di ba? Nasaan ho kayo? Pag may kumbaga sa pwedeng may paraan pagka gusto lahat ng mayor magkaroon tayo ng kung ay talagang hindi pakinggan yung mga kinatawa natin, yung mga mayor, bawat bayan magpa-signature campaign na sila doon sa problema natin, dalhin natin sa Malacanang at sa presidente, iabot natin taong bayan na ang humihingi ng pagbabago dito sa problema namin sa aming lalawigan. Ay ewan ko kung di yan pansinin doon sa Malacanang. Pagka gano'n na. Isa pa kasamang Sandi, yung problema ng mga kababayan nating biktima ng ESF, ang kanilang livelihood na hanap buhay, yung mga hog raisers natin. Meron bang naging papel ang sangguniang panlalawigan sa pamumuno ng vice gobernador para tugunan? Nakapaglabas ba kayo ng statement kung papaano ba ang pagbigay ng tulong doon sa mga kababayan nating biktima ng ESF? Meron ba kayong mga pagpupulong ng Department of Agriculture para mabigyan ng pondo, ayuda yung mga biktima ng ESF?
Ha? Oo, Mukhang wala tayong narinig. Wala. Meron news blackout nga eh. Kaya nga, hindi nga natin alam kung ano ng status ng provision natin pagdating sa ASF eh. Ang sinasabi natin, partner, dito hindi lang naman kay governor yan eh. Kumbaga sa yung vice governor dapat may ginawa din. Mukhang wala din eh. Kumbaga, kaya nga may check and balance yan eh. Pagka hindi mo nagugustuhan yung executive, yung mga plano niya, yung legislative, kumikilos yan. Dapat. Yun ang check and balance mahirap yung tango na lang ng tango. Wala na. Kumbaga, palugso talaga yun. Pagka gano'n. Kumbaga, katulad yan, sasabihin natin doon sa mga problema ngayon. Hindi lang naman governor ang may kasalanan diya kung mayroong problema tayo sa kuryente, may problema tayo sa pamasahe, may problema tayo sa ASF, may problema tayo diyan sa Batangas Port, may problema tayo diyan sa sa provincial hospital. Hindi lang sa governor ang tama niyan. Siyempre sa vice governor din yan. At doon sa mga kinatawan na tango na lang ng tango pagdating sa mga ganun. Dapat sila nakikita nila na kailangan may pagbabago magaganap. Dapat kikilos At saka isa pa, kinatawan ho kayo ng ng unang distrito at ng first district, yung mga board members natin. Kayo yung mga isa sa mga diyan mga legislator. At meron ho kayong kanya-kanyang sakop na area na bilang boses ng ating mga kababayan na nire-represent ninyo. Katulad ho ni Congressman Panaligan, nire-represent ho niya yung unang distrito. Tingnan ninyo yung mga ginagawa niya sa mga deliberation sa Kongreso. Nakikita ho ninyo, talagang nakikita natin gumagawa ho ang Congressman Panaligan bilang boses ng unang distrito ng lalawigan ng Oriental Mindoro, maging ng buong bansa kasamang sandi, sapagkat kung meron mang mga deliberation sa mga budget na yan, hindi lang naman pagpapatupad ng mga batas na pinopropose ni Congressman Panaligan pambuong bansa yan At saka talagang hindi lang lalawigan natin ang makikinabang. Tsaka talagang makita mo sa mga deliberation kung paano gisahin na talagang pag-aralan ni Congressman Arnan Panaligan at tanungin kung saan gagamitin yung mga budget. Isa nga doon sa pinopose niya yata sa DTI yung pagpapalakas ng ating industrialization. Yun maganda. Talagang napapanahon na palakasin natin yung ating industrialization, yung pagiging self-reliant natin. Bawasan natin yung pag-asa doon sa mga importation. Magkaroon tayo ng sariling pagsisikap na gawin natin yung ating mga kailangan. Katulad niya, sinasabi nga niya, kailangan natin magkaroon tayo ng sariling steel mill dahil yun mahalaga sa industrialization. Kung gagawa ka ng mga barko, mga jeep, kailangan niyang meron kang mga steel mill na ganyan. Magaganda yung kanyang mga proposal. Dito sa atin sa probinsya natin, mukhang may ibang nangyayari. Kampi-kampi sa halip na magkaroon ng check and balance, yung executive, legislative, tango na lang ng tango yung alam naman nilang may problema, dapat silang gagawa ng paraan. Nangyayari itong mga miyembro pa ng sanggunian, parang nagkakaisa. Natatandaan mo ba yung issue dun sa Armorac? Di ba? Kung hindi tinutulan ito ng ating makababayan noon at binusisi yung mga nakasulat doon na paggawa ng Armorac, sana tuloy-tuloy na ito. Paghahakot ng Armorac may ultimo yung representative ng katutubo pumirma hindi niya alam kung na mas malaking epekto nito sa kanya kababayan. Yung pagkuha ng mga Armorac na yan, nakita mo majority nung sangguniang panlalawigan nakapirma doon hakutin ng ang Armorac, at ang mga dahilan pa ay nakapakabababaw kung bakit hakutin yung mga Armorac na yan. Alam mo doon sa ginawang rally noon, nakita natin doon ang isa sa mga namuno doon si Congressman Umali. Doon sa naturang pag-aalsa o yung pagkontra nung panahon na nagkaroon ng rally hinggil doon sa Armorac na yan. Yung mga kinatawan ng ilang mga organisasyon dito sa atin lalawigan. Sagip Mindoro ba? Yung buti meron tayong mga organisasyon na talagang buo na at yung makakalikasan. Kung hindi, walang ganyang mga organisasyon, wala na. Sino pang pipigil para pangalagaan natin yung ating kalikasan? Kaya ngayon kasamang Sandy,
meron isang personalidad ngayon na malinaw na merong programa na tumututol dito sa mga sabi, simpleng pagmimina. Pero kahit anong uri ng pagmimina, simple man o malakihan. Pinaganda mo lang yung ano, yung pagmimina pa word, rin yan. yung simple. Magmimina pa rin yan. Ito hong si Kuya Orben, mukhang maganda ang ano nito eh. Mukhang maganda ang pinaplano nito para sa ating lalawigan, which is ang sinasabi, lahat ng kababayan, lahat ng mga Mindoreño, di ba sabi, merong cake? Ang bawat Mindoreño. Ibig sabihin, meron kang karapatan, malaman. Ang mahalaga kasi dito, yung isinusulong nila, yung pagiging transparent doon sa ating mga kababayan, kung saan napupunta yung pondo, gaano kalaki yung budget na inilatag, ipinondo sa mga ganung uri ng proyekto. Ang mahalaga kasi dito kasamang sandi, yung pinupush niya, yung transparency. Partner, tingnan mo itong ating kasalukuyang sitwasyon dito sa Oriental Mindoro. Makikita mo, di ba, napakaraming infrastruktura, no? Okay lang yan, infrastruktura, kaya lang, sana yung mga infra na talagang makakatulong sa ating kababayan. Pero bigyan din natin pansin yung kabuhayan ng ating mga kababayan, yung sa health, bigyan natin ng pondong maganda yan. Hindi lang puro doon sa infrastruktura ibibigay yan na hindi natin malaman na ang daming tinatayo kung ano mga building, pero saan magagamitin yung mga yan? Mas maganda siguro kung ibigay yan sa agrikultura, sa health, sa education, sa mga pabahay. Mas ramdam ng ating kababayan yung tulong ng ating gobyerno. Hindi katulad yan hindi bibigyan mo ng mga sasakyan ang bawat barangay. Mas mahalaga bigyan mo na lang ng mga livelihood project yung bawat barangay diyan para may pagkakakitaan yung ating mga kababayan. Hindi mo napansin, partner, lahat yata ng barangay ngayon, ilan na yung mga building? Ang dami na. Ilan na yung mga barangay patrol na? Ang dami na. Pero pagdating doon sa mga livelihood program, yung talagang makaka-apekto doon sa buhay ng ating mga kababayan, wala. Nakakapagtaka, di ba? Dapat yun ang pagigihin nila eh. Matatandaan mo nung partner, nung COVID. Nung COVID, kasagsagan ng COVID, nagkaroon ng banggaan din diyan ang executive at saka yung legislative. Dahil yung si Vice, natatandaan mo si Vice Jojo Perez noong panahon na yon. Inilalaban ng sangguniang panglalawigan noon na mas mataas ang budget ng ating health. At dahil nga doon sa kasagsagan ng COVID noong panahon na yun, tama naman, di ba? Yun ang kailangan natin noong panahon na yun ay nakakapagtaka, partner. Noong panahon na yun, mas malaki ibinigay na budget sa infrastruktura. Isipin mo, panahon ng COVID yun. Yung problema. Ganun din na nangyayari, partner, yun eh. Ganun din na nangyayari ngayon. Tingnan mo yung ating provincial. Daming reklamo. Yung laging walang gamot. Kulang sa pasilidad. So, hindi talaga nabibigyan ng pansin yung mas kailangang ibigay doon sa ating mga kababayan. Kaya alam mo, mas maganda ngayon ang deliberation sa sa Kamara. Meron. Mayroong pinadalang. Alam mo kung bakit? Dahil ngayon magsisimula yung budget deliberation sa Kamara sa pagtalakay ng 52 trillion national budget sa taong 2025. Malaking pera ito. Malaking pera, partner. Siguro malaking budget din malalagay diya sa mga politiko pagdating do sa yan pang isang problema natin yan yung pagbibigay ng ayuda nasanay na yung ating mga kababayan do sa ayuda, nasa halip na yung may pera di ba, kaya ka nakakapagbigay ng ayuda dahil may pera. Sana ito'y gamitin nila do sa mas pakinabang na maibibigay mong hanap buhay doon sa mga kababayan natin pang matagalan. Hindi yung binigay mo, hindi mo na masusubaybayan kung anong ginawa ng mga yan doon. Ay maaaring iba dyan, maaaring binili ng pagkain, maaaring sinuga lamang. Kung yan ay na-educate mo yung mga kababayan natin, pag binigyan mo ng isang mga pagkakakitaan dyan sa mga ganyan lugar, mas maganda. Hindi yung basta nakakalungkot partner, kawawa rin naman yung yung mga lihitimo nagbabayad ng tax kasi diyan kinukuha yan yung mga binibigay na pera na yan doon sa mga lihitimo nagbabayad ng tax. Sabi nga ng iba sana naman makatanggap din yung mga nagtatrabaho, hindi lang yung walang trabaho, para naman baliktad ka daw dapat yung mga nagtatrabaho binibigyan at yung mga para daw pa-inspired naman
yung mga hindi nagtatrabaho. Which is, Di ba? alam mo, malaki naman ang naitutulong kasi, in fairness naman, doon sa programa ng ating national government na katulad ng mga Dole Tupad, nung, ano ba yun, yung AKAP, yung AIX, yung mga pondo kasi yan for emergency purposes yan. At para talaga yan sa mga kababayan nating yung ang ano kasi niyan is poorest of the poor Sana ganoon. Na kailangan talagang sila'y kasi hindi naman nila ho kasalanan yan na parte kasi ng lipunan natin kasamang sandiyan na meron talagang kahit saang bansa yan meron talagang pamilya na medyo hikaho sa kanilang katayuan ng kanilang pamumuhay na kumbaga sila yung nabibilang doon sa poorest of the poor na siyang kailangan talagang tustusan ng gobyerno. Pero sana ganun ang nangyayari. Pero sana dapat meron tayong malinaw na proseso sa pagpapatupad ng ganitong klaseng programa kasi parang wala namang parang halos lahat naman napapasama na rin diyan pero dapat meron tayong priority saka dapat yung ilang mga pondo natin katulad ng pondo ni Congressman Panaligan meron diyang mga budget sila na for medical services. Assistance. Medical assistance. Merong educational program at tulad ng mga scholarship program. Dapat ganun ang sistema ng programa para merong kalalagyan na mas maayos. Makikita mo ngayon yung epekto dahil katulad niyan, halimbawa yung anak ng isang mahirap naging scholar ng congressional scholarship, nakakuha. Makita mo pag nakagraduate siya kasamang sandi kasi may monitoring nakikita Yung school mismong pinapasukan niya, yung nagmo-monitor sa kanyang performance dahil siya isang scholar. Yung mga binanggit mong programa, partner, yun dapat ramdam yun ng ating mga kababayan yung pagdating sa education, pagdating do sa health. Naalala ko diyan, ganyan magaling si yung dating mayor, Mayor Doyle Leachon, yung action agad. Kasi makikita mo yung mga programa na yun, na-implement niya yung orange card. Ito, mahalaga ito sa ating mga kababayan yung orange card dahil malaking tulong nito doon sa ating mga kababayang na ospital. Nakita mo na itatag yung City College para doon sa mga estudyanteng walang kakayanan. Diyan nakikita mo yung although sasabihin mong merong mga infrastruktura pinatutupad, pero hindi na iiwan yung mga ganong programa sa ating mga kababayan na mas kailangan nila. Ganun yung mga nakita ko kay Mayor Doyle Leachon, kay Congressman Ardan Panaligan na talaga yung mga although may mga infrastruktura silang ginagawa pero hindi na iiwan yung mga ganung pangangailangan ng ating mga kababayan. Which is doon sa mga ganung uri ng medical assistance, hindi naman talaga sasapat. Pero meron kang makukuha sapagkat kung ang mga hospital bill mo ay halagang 5,000 siguro ang kayang sagutin nung dati ng orange card yung kay Kong Arnan, anong pangalan nung dati? Blue card. Parang ganun. Which is na malaki ang tulong yan doon sa ating mga kababayan lalo na pag na-hospital sila sa mga public hospital, which is ngayon maganda ngayon dahil may panukalatan mismo. In-announce ni PBBM nung kanyang birthday mismo na dapat magkakaroon ng zero bill yung mga kababayan nating maganda yung ganung programa kung maipapatupad yung sinasabi mo kay Congressman Arnan Panaligan yung blue card. Kita mo naman si Congressman Arnan Panaligan. Pagdating talaga makikita mo yung mga pangangailangan talaga, yung talagang mararamdaman agad ng ating mga kababayan. Kaya pag pumunta ka doon sa kanyang opisina diyan sa Santa Isabel, yung mga humihingi doon ng tulong pagdating sa medical ay mas malaki pa rin bibigay nung office niya kaysa doon sa PhilHealth. Dahil alam niya kailangan ng ating mga kababayan yung ganung bagay kasi malaking problema, partner, pagka na ospital ka wala kang masulingan. Lalong-lalo na pagka sa gamot, bibili ka ang mamahal ng gamot ngayon. O hindi naman pwede sa provincial hospital, minsan walang gamot diyan. Kahit nga sa mga private hospital na punta yan, merong assistance na binibigay si Congressman Arnan Panaligan. Mas mabilis pa yung proseso ng Office of the Congressman ng kaysa sa PhilHealth, di ba? Sa PhilHealth kaysa sa PCSO. Di ba? Doon nga sabi nga mga humihingi ng tulong, kahit hindi ka kumpleto yung dokumento mo, pagka emergency may bibigay yung yung pangangailangan mo.
O ano sabi? Yun ramdam ni ni Congressman Arnan Panaligan ang pangangailangan, ang prioridad na pangangailangan ng ating mga Actually, kababayan. secondary lang naman ho yung mga requirements eh. Ang mahalaga kasi doon yung unang tulong na dapat maibigay mo doon sa mga nangangailangan. Kasi pwede namang to follow yung mga ganong uri ng ng mga requirements eh, di ba? Eh di tulad ng iba na wala kang makukuha hangga't hindi kompleto yung requirements mo, pipila ka ng napakatagal, tapos pag nakita yung requirements mo kulang, babalik ka ulit. Tsaka alam mo kagandahan sa mga proyekto ni Congressman Arnan Panaligan, kahit doon sa mga pangangailangan ng kababayan, consistent hindi yung pagdadating lang ng eleksyon siya kabibigayan eh. Yan ay pamulapan sa niya. Talagang yun na yung ibinibigay na tulong sa ating mga kababayan. Meron kasi mga politiko na kikilos lang yan pag alam nilang malapit ng eleksyon. Magbibigay ng mga ganito, dadrama ng ganito, o mambobola ng ganito, magsasalita na kung ano-ano. Eh kasi mag-eleksyon pero nung kasagsagan na matagal-tagal pa sila nanunungkulan, wala namang ginagawa. 'Di ba? Oy, sabi nga pala partner, basahin ko na ito. Kay Konsehal Wilson Lozano. Good afternoon sa inyong dalawa. Alam na alam ni Kong Arnan Panaligan, House of Representative, ang kanyang mga sinasabi. Sana mabilis na matugunan ang mga usaping ito. Salamat, Congressman Arnan Panaligan. Ayun, nasabi ng ating isang kababayan, dating public official. Yan abangan nyo dyan sa parte ng Bukayo Bayan. Yan pala 2013 pa, may building nang tinatayo, hindi matapos-tapos. Undersecretary pa daw yung secretary ngayon. Secretary na siya kaya siguro napapahiya na. Siya pa daw ang bumisita. Siguro kayo baka matuloy-tuloy na yan. Yung community center na yan. At ang sabi ni Kong, bawat bayan daw, meron siyang proyektong ganyan At isa nga sa nabanggit niyang Puerto Galera. Which is, alam mo, kailangan talaga sa Puerto Galera yan. Yung isang public hospital. Dahil, alam mo, volume kasi ang dyan meron ho tayong... Saka tourist spot ka, di ba? Tourist spot yan. Marami ho tayong mga turista pumupunta, lalo na pag summer. So, kailangan talaga ng isang... pag may emergency, di ba? Kailangan yan Kailangan ng isang kompleto na isang public hospital. Diyan ho sa Puerto Galera. Kasi kung compare mo naman doon sa Boracay, yan yung Boracay, isa sa pinakasikat sa buong mundo na tawag dito na pinakamaganda na tourist spot sa Pilipinas. May tuturing. Tingnan mo yung mga hospital diyan sa Boracay. Magaganda kasama sa kumpleto. Dahil ito'y isa sa mga priority ng kanilang LGU. Kasi nakakahiya di ba? Sa mga turista na pag halimbawa nagkaroon ng emergency, tapos wala ka man gamot kabayo na ibibigay mo, tapos number 1 kayo sa tourist spot sa buong mundo. Tapos pag may emergency, wala. Nga yung mga turista. Sabagay, hindi naman mukhang mahihirapan din tourism sa atin dito ngayon dahil nga sa problema natin. Dahil papunta pa lang dito, may problema na Papasahe sa barko, problema sa Batangas Pier. Pagdating dito, sakripisyo sa brownout. Alam mo, nakakatuwa sa Occidental Mindoro dahil isa sa mga isa sa mga pinupush ng kanilang LGU doon sa pangungunan ni Governor Gadiano na yung ilang mga mayayaman doon sa Occidental ay mag-convert na, mag-purchase na kung kaya nilang pondohan para sa kanilang gamit yung mga solar power. Actually maraming mga hotels doon sa Occidental ngayon na naka-solar na sila. At mostly mga 40% na lang ng ginagamit nila ay nakasandal doon sa kanilang electric cooperative. So malaking tulong kasamang sandi. Dahil kung meron mang pag-brown out, meron silang alternatibo ngayon na nagagamit para pagsilbihan at serbisyuhan ang pangangailangan ng kanilang mga guest. Maging ilang mga kabahayan doon, nakikita natin meron silang mga solar panel talaga. Yun dapat siguro dapat siguro maging proyekto kasi matagal pa tayo magkaroon ng sinasabi nating submarine cable. Mga 2025 baka pa naman yata pwedeng pondohan ng LGU yan. Para imbis na ibigay natin yung katulad ng mga nasa Dole, di ba? Bigyan na lang ng mga solar panel yung bawat pamilya. Yun. Pangmatagalan. Alam ko parang merong plano, merong isang politiko, yun ang plano sa ganyan Bawat household magkaroon na ng solar power.
Oo. Dahil nga dito sa problema nga dinaranas natin, dyan sa problema natin sa kuryente. Oo. Siguro magandang proposal na ang bawat bahay kahit pa ba mayroon ng solar. Pinaka-alternatibo. Oo. Kita mo partner, di ba? Ang ganda nung mga posting ay mga project. Kahit mag-brand out ang liwanag doon sa mga karsada. Bago ang dami pa. Oo, ang dami pa, dikit-dikit pa. Sumubra naman yata, dikit-dikit, ano? Pwede kayong mag-ano dun eh. At saka, nagdoble-doble naman eh. Meron na yung barangay street light, meron pang DPWH. Which is malaking katipiran yan dun sa mga barangay na meron dating mga street light na naka-konsumo doon sa kuryente. Sa Ormeco. Sa Ormeco. Oo. Isipin mo siguro malaki na rin nababawas na konsumo diyan sa Ormeco dahil ang dami na naka-solar ngayon eh. Di ba? Oo. Although medyo malaki kasi medyo expensive din kasi yung pagbili ng mga solar panels, yung mga solar lights. Pero one time naman kasi isang beses ka lang bumili. Pero matagal mo siyang napapakinabangan. Ang tanong dito, pag mamimili na tayo ng mga solar panel, tingnan din natin yung medyo branded naman. Oo, wag naman yung patakbuhin. Totoo parte talaga malaki ang natitipid niya. Kasi marami akong nakakausap, yung aking bayawa, yung may-ari ng Buenas Bayview, ay nag-convert siya sa solar power. Ang laki daw ng natitipid nila compare nung nagbabayad sila sa Ormeco. Although may binabayaran pa rin silang sa Ormeco, pero napaka maliit kumpara do sa dati. Kaya lang medyo may kamahalan yung solar. Pero bawin-bawi naman daw. Dahil yung nakausap kong isang hotel na resort, yung hotel owner ng sa Sablayan. Ang dati daw niyang binabayaran monthly na kuryente niya is na almost 45,000 a month. Doon sa consumption ng buong building niya. Nung nag-convert daw siya ng solar, nasa na lang 10 to 15,000 na lang ang binabayaran niya. So sabi niya, within 1 year, bawi ko na yung ginastos ko doon sa paglalagay ko ng solar power doon sa aking at malaki ang matitipid ko kasi ang sabi niya ang tawag dito yung pwedeng itatagal pala ng na yan ng solar so yung mga batteries kasi kailangan ng battery yan eh. Yung may battery, may storage ng battery storage siya eh. Battery storage. Yun pala ang pinakamahal. Yun ang mahal. Almost 60 to 65,000. Oo, mga ganun, maaaring ganun. Pero sabi niya, within 1 year, kaya na daw niyang bawiin doon sa ginastos niya na binabayad niya buwan-buwan doon sa kanyang bill ng kuryente. So sabi ko, maganda ho yan. Sabi niya, unlimited pa. Kasi ultimong lobby ng hotel ko, naka-aircon na ngayon. Alam mo, hindi partner, lang room. Yung mga mall natin dito, hindi pa naman masasabing mall. Mga Centro Mall. Isipin mo yung bubong niya, lagyan mo ng mga solar power. Yung mga parking, lagyan mo ng solar power. 'Di ba? Makakatulong pa, malilim pa sa ilalim, may solar power ka pa. Tapos malaking matitipid. Malaki rin kumbaga sa mababawasan yung paggamit ng diesel nung Ormeco. Kaya tinakita nila. Ang kasi diyan medyo malaki lang ang unang puhunan. Pero sana mapansin din ho ng ating LGU 'yan. Dahil kung namimigay naman ho kayo ng ayuda, di ba? Meron mga budget na para doon sa ayuda, pwede bang solar panel na lang? Sa bawat household, bawat household, di ba? Para pagka ganyan, happy, pag brand out hindi iinit ang ulo. Baka naman kaya ni Kuya Orben yan. Isa yun sa programa. Ni Kuya Orben Rabino, kasi yun ay nakita niya. Kaya naman napilitan tumakbo si Kuya Orben Rabino. Ang isa nga sa dahilan, nakita na niya yung problema ng ating lalawigan na mukhang nagpatong-patong na at hindi yata nasusolusyonan. So, kaya nakapag-decide na kumbaga may ambag yung kanyang kaalaman pagdating do sa naging tagumpay na negosyante. Hindi dito sa ating lalawigan kundi sa ibang lugar pa. Sa Orion Bataan, nabigyan siya doon ng award dahil do sa ambag niya do sa ekonomiya ng Bataan. At syempre gusto niyang galing sa mahirap. Alam niya ang problema ng mahirap. Gusto niyang ibahagi yung kanyang karanasan. Ayan. Kahit nasasabihin kahit nga, 'di ba? Nakita sabi, mapera siguro sa iyo Kuya Orben. Sa kanya baliwala, yung mahalaga sa kanya, makatulong siya, pinagpala siya ng sabi na pinagpala at talagang may pera. May perang ginagastos na
Sa kanya naman talaga yun, pinaghirapan niya. Na Oo. gustong itulong doon sa ating mga Oo. kababayan. Pero wala na tayong oras kasama Sandy. Okay, patingin ko lang yung aking mga si Vice Governor dating Vice Governor Jojo Perez ay binabati natin ng isang magandang hapon at talagang masipag at ikot ng ikot do sa sa mga bukal kay Bukal Bong Brokal, kay Bukal Edel Ilano, tatakbo itong konsyal yata ng Calapan na isa ito do sa ito yata yung author ng Orange Card si Bukal Josin Niria, si Bukal Rona Leachon, na talagang ito masipag, mutihing may bahay ni Congressman Arnan Panaligan. Dami ring nagawang mga proyekto at saka mga bill na napapakinabangan ng Calapan City ngayon. Madami si nagbabalik si Konsehal Attorney Loribel Tanyag. Pagdating sa kalikasan, ito'y talagang defender. Ito'y butihing may bahay ni Boss Ronald Panaligan. Sino pa ba? Si Kapopong Ortega. Balita ko'y talagang ito'y nangunguna sa survey diyan kasi yung kanyang sinasabi bagong Victoria, mukhang may gusto siyang ipakita at gawing mga bagong proyekto diyan. Bagamat masasabi natin sa bayan ng Victoria ay talagang mga Ortega ay kilalang-kilala na diyan at sila yung isa sa haligi ng Victoria ay masubok nito bilang mayor. Hindi ko pa lang sigurado kung sino vice mayor nito. Si Kapopong. Ayan. Okay. Wala na tayong oras. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay hanggang sa susunod na araw ng aming programang Balita Talakayan. Okay, Blago po. Maraming salamat. Abangan niyo po ulit sa Miyerkules itong aming programa. Sa Dusariano po, inyong nakasama.